Napanayam ng Omni News ang ilang biktima ng umanong immigration fraud sa Toronto, kung saan ang suspect na wanted kamakailan ng Toronto Police nahuli at humarap na sa korte. May report si Paula Saraza. Wala pang isang linggo mula nang ilabas ng Toronto Police ang impormasyon sa wanted na suspect kaugnay sa investigasyon ng fraud. Nahuli na ng pulisya ang 43 taong gulang na si Maria Corpus. May kinalaman ito sa panluloko umano ni Corpus kaugnay sa Immigration Services na inaalok bilang may-ari ng Gino International. Hindi ako nagsisisi para ilabas yung mukha niya at nagsumbong ako sa pulis. Kasi sa totoo lang, yung mga tao na kung walang lalabas na ganito at magsusumbong, mas marami pa siyang lolokohin. Nakapanayam ng Omni News ang complainant na itinago namin sa pangalang King. Inabot daw ng 2 taon bago niya natuklasan ang umano'y panloloko sa kanya ni Corpus. Itinago ng Omni News ang pagkakakilanlan ni King para maprotektahan ang inilalakad na immigration documents para sa mga menor de edad niyang anak. Yung maliit, tanong ng tanong eh. Sabi niya, Daddy, kailan ko ba makikita ang snow? May 2023, nang dumulog si King sa immigration firm ni Corpus sa Yonge and Eglinton sa Toronto para magpatulong sa proof of citizenship niya at ng mga anak na nasa Pilipinas. September 30, may bigyan niya ako ng pag-asa. Sabi niya sa akin, Sir, may sagot na po yung IRCC. So nabuhayan ako ngayon kasi pinagyan niya ako ng 2 papel na nagsasabi na natanggap na daw nila ngayon after 15 months yung mga anak ko, tapos ma-approvean kung within the next 3 months, sabi niya. Setyembre 2024 nang makarinig siya ng update sa kanyang aplikasyon. Matapos nito'y naging mailap na raw si Corpus sa pagbibigay ng update. Dito na raw nag-umpisang mabahala si King. Bukod dito, napansin niyang walang barcode sa dokumentong ibinigay ni Corpus na mula raw mismo sa Immigration Canada. Pero nang subukang mag-follow up sa ahensya. Sabi sa akin nung agent, wala daw. Nasa $3,000 ang ibinayad niya kay Corpus, halagang aminadong di na mababawi. Pero bukod kay King, nakausap din ng Omni News ang ilan sa mga nagbayad para sa immigration service ni Corpus, pero tumangging humarap sa kamera. Karamihan, mga caregiver na gaya ni Yang Yang, di niya tunay na pangalan, na umasang makapasok sa inilunsad na caregiver pilot program noong March 2025. Pero hindi raw naisumite ni Corpus ang kanilang aplikasyon. Ibigay mo na yung mga dokumento ko, ganun. Sabi ba naman niya, bayaran mo. Sabi ko, bakit ko babayaran? Hindi, di ba, hindi mo nga sinamit tapos babayaran ko. Dagdag niya, may mga dokumento rin umanong ginawa si Corpus na hindi naman nanggaling sa kanya. Tinanong ko siya, Madam, paano yan, Madam? Wala akong job offer. Ang sagot ni Corpus, Madam, relax, easy lang yan, ako nang gagawa niyan. Paulit-ulit tinawagan ng opisina ni Corpus, pero The customer you are calling is unavailable at the moment. Please try again later. di na aktibo ang number. 4 na beses pang sinubukan ng Omni News makuna ng pahayag ang panig ni Corpus. Sarado at wala ring sumasagot sa opisina niya sa Yonge and Eglinton. Umaasa sina King at Yang Yang na magbigay kooperasyon din daw ang mga staff ni Corpus sa pulisya. Pag narinig na lang may kumatok, tumitigil yung ingay sa loob ng apartment sa opisina niya . Sa pahayag ng Toronto Police sa Omni News, kinumpirmang arestado at nadakip na si Corpus July 8. At una itong humarap sa korte July 9, Miyerkules. Naniniwala ang mga otoridad na marami pang biktima si Corpus at hinihimok na ipagbigay alam ang anumang detalyeng makakatulong sa investigasyon. Paula Saraza, Omni News, Toronto.